Pagkatapos ng isang kasal na puno ng pagtataksil, ginulat ng isang ina ang buong pamilya ng dating asawa nang tuluyan niyang putulin ang lahat ng pinansyal na suporta. Mula roon, sunod-sunod ang bangayan, pag-aagawan sa anak, banta sa ari-arian, at masasamang planong pilitin siyang bumagsak muli. Ngunit sapat ba ang tapang at kabutihang loob niya para muling isulat ang kapalaran ng sarili niyang buhay? 5 taon. 5 taon na puno ng pag-ibig, pag-aaruga at mga pangarap. Ito ang araw ng kanilang ika-5 anibersaryo bilang mag-asawa. Maingat na inilapag ni Jasmine Reyes ang 2 mamahaling pinggan sa ibabaw ng kanilang hapagkainan. Nakahain na ang paborito ni Marco, ang kanyang espesyal na kaldereta na may keso. Kumikinang ang mga kubyerto sa ilalim ng mainit na ilaw ng kanilang chandelier, katabi ng 2 kopita ng alak at isang bote ng red wine. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay sumisigaw ng perpeksyon, ng isang buhay na pinaghirapan at inalagaan. Ngunit sa likod ng perpektong ayos na yon, may isang pusong unti-unting binibiyak ng pagdududa. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Jasmine habang pinagmamasdan ang kanyang obra. Ilang linggo na niyang nararamdaman ang panlalamig ni Marco. Ang dating matatamis na halik ay naging mabilis na dampi na lamang sa pisngi. Ang mahahabang kwentuhan bago matulog ay napalitan na ng mahimbing na hilik mula sa isang likod na nakatalikod sa kanya. Baka pagod lang sa trabaho, bulong niya sa sarili, isang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi para bigyan ng lunas ang kumikirot na dibdib. Sinulyapan niya ang orasan. 8:00 na ng gabi. Dapat ay kanina pa umuwi si Marco. Muli, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Hinawakan niya ang kanyang cellphone para sana i-text ang asawa nang mapansin niya ang telepono nito sa ibabaw ng kitchen counter. Naiwan na naman. Napabuntong hininga na lamang si Jasmine. Lalapitan na sana niya ito para ilagay sa kanilang kwarto nang biglang umilaw ang screen. Isang tunog ng ting ang bumasag sa katahimikan ng buong kabahayan. Isang mensahe. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit ng asawa. Para sa kanya, ang tiwala ay pundasyon ng kanilang pagsasama. Ngunit sa pagkakataong yon, tila may isang malakas na puwersang humihila sa kanya na tingnan kung ano ang nasa screen. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, lumapit siya. Hindi na niya kinailangang buksan. Ang mensahe ay malinaw na nakasulat sa lock screen mula sa isang pangalang pamilyar sa kanya, si Isabel, ang bago nitong sekretarya sa opisina. Mahal, kailan mo sasabihin kay Jasmine ang tungkol sa atin at sa baby? Ang mga salita ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang mga tuhod niya ay nanghina. At kinailangan niyang kapitan ang gilid ng counter para hindi bumagsak. Baby, paulit-ulit na umalinggaw-ngaw ang salitang yon sa kanyang isipan. Ang isang bagay na matagal na nilang pinangarap ni Marco. Ang isang bagay na ipinagdasal niya gabi-gabi. Ang isang bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ngunit ngayon ay ipinagkakaloob sa babae ng kanyang asawa. Nabitawan niya ang hawak na baso ng tubig. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasabay ng pagkadurog ng kanyang buong pagkatao. Ang perpektong hapunan, ang mamahaling alak, ang 5 taon ng kanilang pagsasama, lahat ay nawalan ng kulay, nawalan ng kahulugan. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi niya na napigilan. Hindi siya humikbi. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang mainit na agos ng luha sa kanyang mga pisngi ang saksi sa sakit na kanyang nararamdaman. Ilang minuto siyang nakatayo roon, nakatulala sa kawalan. Hawak-hawak ang telepono ni Marco. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang araw ay bumabalik na parang isang pelikula. Ang kanilang kasal, ang kanilang unang bahay,
ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng kalangitan. Lahat ng yon ngayon ay isa na lamang malaking kasinungalingan. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco na pumarada sa garahe. Ang pagpihit ng susi sa pinto. Ang pagbukas nito, pumasok si Marco na tila walang anumang nangyari. Bitbit ang kanyang briefcase. "Jazz, I'm home. Sorry, traffic." Sabi nito sa pagod na boses, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Hindi sumagot si Jasmine, na natili siyang nakatayo, nakatalikod, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim, pinipilit na buuin ang sarili mula sa pagkawasak. "Jazz, may problema ba?" Tanong ni Marco. Ngayon ay napansin na ang katahimikan at ang basag na salamin sa sahig. Dahan-dahan, humarap si Jasmine. Ang mga mata niya ay namumugto, ngunit walang bahid ng pagmamakaawa. Sa halip, merong isang malamig na determinasyon na ngayon lang nakita ni Marco sa kabuuan ng kanilang pagsasama. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Itinaas lamang niya ang kamay, ipinakita ang teleponong hawak niya, kung saan nakatatak pa rin ang mensahe ng kataksilan. Nakita ni Marco ang screen. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Napalitan ng pagkabigla at pagkatuliro. Ibinaling niya ang tingin mula sa telepono patungo sa mga mata ni Jasmine, mga matang puno ng sakit, ng mga tanong na hindi na kailangan pang bigkasin. Sandaling namayani ang katahimikan, isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang sigaw. Tanging ang mahinang pagtulo ng alak mula sa nabasag na kopita sa sahig ang maririnig. "Jazz." Nagsimulang magsalita si Marco. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagkataranta. "Hayaan mo akong magpaliwanag." Ngunit pinutol siya ni Jasmine. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay mahina at nanginginig. Basag na parang salamin. "Ipaliwanag?" Tanong niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Ano ang ipapaliwanag mo, Marco? Na ang sekretarya mo ay tinatawag kang mahal? O ang parte kung saan sinabi niyang may baby?" Ang bawat salita ay parang asido na sumusunog sa dila ni Jasmine. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi na niya makilala ang sariling boses. "Pakiusap, Marco. Sabihin mo sa akin na hindi totoo to." Pagmamakaawa niya, ang huling hibla ng pag-asa ay pilit na kumakapit. Sabihin mong nagkamali lang siya ng text, na hindi ikaw ang tinutukoy niya. Nag-iwas ng tingin si Marco. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng asawa. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pag-amin, isang kumpirmasyong bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Jasmine. "Bakit?" Bulong ni Jasmine. Ang mga luha ay muling bumalong at walang tigil ng umagos. 5 taon, Marco. Binigay ko sa iyo ang lahat. Minahal kita nang higit pa sa sarili ko. Saan ako nagkulang? Sa halip na sagutin ang tanong, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marco. Tiningnan niya ang magarbong hapunan na inihanda ni Jasmine. Tiningnan niya ang kabuuan ng kanilang perpektong bahay. At sa huli, tiningnan niya si Jasmine. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng isang malamig na pagod. Ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay mas masakit pa kaysa sa katotohanan ng kanyang kataksilan. Ang init ng pagmamahal na dati niyang nakikita sa mga mata nito ay ganap ng naglaho. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag at malayo. "Mabuti na rin at nalaman mo." Natigilan si Jasmine. Ang mga salitang yon ay sampal na mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang panaginip na matagal na palang naging isang bangungot. At pagkatapos, idinugtong ni Marco ang mga salitang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Jasmine. Ang mga salitang wawasak sa kanyang mundo at magiging simula ng kanyang pinakamahabang gabi. "Pagod na ako, Jasmine.
Ang mga salitang "pagod na ako, Jasmine" ay tila isang malupit na sumpang umalingaw-ngaw sa isipan ni Jasmine sa loob ng sumunod na mga linggo. Bawat gabi, naririnig niya ito bago siya matulog. Bawat umaga, ito ang bumubulabog sa kanyang diwa. Hindi na siya umiiyak. Ang pighati ay napalitan ng isang manhid at malamig na pakiramdam na parang ang puso niya ay nabalutan ng yelo para pigilan itong muling madurog. Mabilis at walang kabuhay-buhay ang naging proseso ng kanilang paghihiwalay. Sa loob ng opisina ng abogado, pakiramdam ni Jasmine ay nanonood lamang siya ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Nakaupo si Marco sa kabilang dulo ng lamesa, kasama ang sarili nitong abogado, at ni minsan ay hindi nag-abalang salubungin ang kanyang mga mata. Ang lahat ng pinag-usapan ay tungkol sa pera, sa mga ari-arian, sa mga investment, mga bagay na dati ay simbolo ng kanilang mga pangarap, ngunit ngayon ay mga numero na lamang sa isang piraso ng papel. Okay na yan, sabi ni Marco sa abogado nito. Walang bakas ng anumang emosyon. Basta't mapunta sa kanya ang bahay at ang sustento para kay Leo. Wala na akong habol. Para kay Leo, hindi para sa kanya. Malinaw na para kay Jasmine, isa na lamang siyang transaksyon na kailangang tapusin. Isang abala na kailangang alisin sa landas nito patungo sa bago nitong buhay. Nang iabot sa kanya ang mga papeles para pirmahan, sandali siyang natigilan. Ang buong pangalan niya, Jasmine Reyes Velasco, ay nakatatak sa itaas. Ang pagpirma niya rito ay hindi lang pagtatapos ng isang kasal, kundi pagtatapos ng isang buong kabanata ng kanyang buhay. Huminga siya ng malalim, kinuha ang ballpen, at sa isang mabilis, ngunit mariing galaw, inilagda ang kanyang pangalan. Sa pag-angat niya ng panulat, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena siyang tinanggal sa kanyang puso. Paglabas nila ng gusali, naghiwalay sila ng landas na parang dalawang estranghero. Walang paalam, walang huling sulyap. Tapos na. Ngunit hindi pa pala. Kinagabihan, habang tinutulungan niya ang anak niyang si Leo sa kanyang takdang aralin, tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang pangalang Cora Velasco ay lumitaw sa screen. Nagdalawang isip si Jasmine kung sasagutin ba ito. Ngunit naisip niya si Leo. Para sa kapakanan ng bata, kailangan niyang maging sibilisado. "Hello, tita," sagot niya. Pilit pinapanatili ang formalidad. "Jasmine," ang boses sa kabilang linya ay malamig at may awtoridad. "Pumunta ka rito sa bahay bukas ng hapon. Mag-uusap tayo. Kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay bilang isang pamilya." "Tita, wala na po tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang lahat." Mahinahon niyang sagot. "May apo ako sa'yo, Jasmine." Tumaas ang boses ni Cora. "At kahit ano pa ang nangyari, mananatili kang ina ng aking apo. Kaya kung iniisip mo ang kapakanan ni Leo, darating ka." 3:00 ng hapon. At ibinaba nito ang telepono. Kinabukasan, sa kabila ng pag-aalinlangan, nagtungo si Jasmine sa mansyon ng mga Velasco. Ang bahay na dati niyang itinuring na pangalawang tahanan ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang bawat muebles, bawat litratong nakasabit sa dingding, ay sumisigaw ng mga alaalang ngayon ay nilason na ng kataksilan. Naabutan niya silang lahat sa sala. Si Cora, nakaupo sa paborito nitong silya na parang isang reyna sa kanyang trono. At sa tabi nito, si Marco, nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Ang kapaligiran ay mabigat, puno ng tensyon na halos hinihiwa ng kutsilyo. "Mabutit dumating ka," simula ni Cora. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang init. "Nandito tayo para pag-usapan ang kinabukasan ng pamilya." "Anong pamilya po ang tinutukoy ninyo?" Hindi napigilan ni Jasmine na itanong. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Cora. "Huwag kang bastos, Jasmine. Ang pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng marangyang buhay.
Ang pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng apelyido. At ang pamilya rin pong ito ang sumira sa buhay ko. Ganti ni Jasmine. Ang boses niya ay nagsisimula nang manginig sa pinipigilang galit. Tumawa si Cora, isang tawang mapanghamak. Ikaw ang sumira sa sarili mo. 5 taon, Jasmine. 5 taon kaming naghintay. Ngunit ano ang ibinigay mo sa amin? Isang lalaki. Hindi mo man lang kami nabigyan ng isang tagapagmanang babae na magdadala ng pangalan ng mga Velasco sa susunod na henerasyon. Natigilan si Jasmine. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang usapan ay napunta sa kasarian ng kanyang anak. At ngayon, pagpapatuloy ni Cora, ang kanyang mga salita ay tila mga latigong humahagupit sa pagkatao ni Jasmine. Huwag kang magmalinis. Dahil sa pagkukulang mo, napilitan ng anak ko na humanap sa iba nang hindi mo kayang ibigay. Tumigil na kayo, tita. Pakiusap ni Jasmine. Ang kahihiyan at galit ay naghahalo sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa tapos si Cora. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Si Isabel, kahit ano pa siya, ay may maibibigay sa pamilyang ito. Magbibigay siya ng bagong dugo sa mga Velasco. Isang bagay na hindi mo nagawa. Ang dugo mo, walang kwenta. Ang huling mga salita ay tumatak sa isipan ni Jasmine na parang isang markang bakal. Tiningnan niya si Marco, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit wala. Nanatili itong tahimik, nakatingin sa sahig, isang duwag na anino sa ilalim ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang natitirang pagmamahal ni Jasmine para kay Marco ay ganap na naglaho na palitan ng sukdulang pagkamuhi. Tumayo si Jasmine, nanginginig ang buong katawan. Tapos na po ba kayo? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo, ngunit bago pa siya makatalikod, may inilapag si Cora sa lamesa. Isang puting sobre. Hindi pa, sabi ni Cora. Ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging kalmado at kalkulado. Iyan ang listahan ng aming buwan ng gastusin. Ang bayad sa kuryente, tubig, internet, ang sweldo ng mga katulong, ang allowance namin ni Marco. Inaasahan kong ipagpapatuloy mo ang pagbabayad sa lahat ng yan. Konsiderasyon na lang para sa 5 taon na tinuring ka naming pamilya. Hindi makapagsalita si Jasmine. Kinuha niya ang sobre, nanginginig ang kamay. Binuksan niya ito at nakita ang isang listahan, nakatype at detalyado, ng lahat ng luho na gusto nilang ipagpatuloy na matamasa gamit ang kanyang pera. Ang kahihiyan ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Cora, pagkatapos ay kay Marco. Walang pagsisisi sa kanilang mga mukha. Tanging kasakiman at isang nakakasukang pakiramdam ng karapatan. Hindi na siya nagsalita. Mahigpit na hinawakan ng papel. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay papalayo sa kasinungalingan at papalapit sa isang desisyong babago sa kanilang lahat. Ang pagmamaneho pawi mula sa mansyon ng mga Velasco ay malabo sa isipan ni Jasmine. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng sobre sa kanyang bag at ang init ng galit na kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang mga salita ni Cora Velasco, walang kwentang dugo, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Isang permanenteng mantsa na hindi na mabubura. Pagpasok niya sa bago nilang apartment, isang maliit ngunit malinis na espasyo sa isang simpleng kondominium. Naabutan niya si Leo na naglalaro sa sahig. Masayang pinapatunog ang mga laruang kotse nito. Ang inosenteng tawa ng kanyang anak, ang tanging bagay na pumigil sa kanya mula sa tuluyang pagguho. Mommy, you're home. Masayang bati ni Leo. Tumakbo ito para yakapin ang kanyang mga binti. Yumuko si Jasmine at niyakap ng mahigpit ang anak. Isinubsob ang kanyang muka sa malambot na buhok nito. Sa amoy pa lang ni Leo, sa init ng munting katawan nito,
Humugot siya ng lakas. Para sa batang ito, kailangan niyang maging matatag. Para sa kanya, lalaban siya. Matapos niyang patulugin si Leo, naupo si Jasmine sa maliit nilang sala. Inilabas niya ang sobre at muling binasa ang listahan. Bawat item ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Monthly dues for golf club, 20,000 Cora Velasco's personal shopping allowance, 50,000 Marco Velasco's car maintenance and gas, 30,000. Ang listahan ay mahaba, puno ng mga luho, at walang katuturang gastusin na sa loob ng 5 taon ay walang tanong-tanong niyang binayaran mula sa sarili niyang ipon at sa kinikita ng kanyang maliit na online business. Akala niya, iyon ang tungkulin ng isang mabuting asawa at manugang. Akala niya, iyon ay pagpapakita ng pagmamahal. Ngayon, nakita niya ito sa tunay nitong anyo. Isang obligasyong hindi naman sa kanya. Isang responsibilidad na ipinataw sa kanya dahil sa kanyang pagiging sunod-sunuran. Tumayo siya at sinimulang ayusin ang iilang kahon na hindi pa niya nabubuksan. Sa isang kahon, nakita niya ang isang lumang photo album. Sa unang pahina, naroon ang litrato nila ni Marco noong bago pa lang sila. Magkahawak ang kamay, ang mga ngiti ay abot tenga, ang mga matay kumikinang sa mga pangarap. Isinara niya ito ng marahan. Ang Jasmine sa litratong yon ay patay na. Pinatay ng kataksilan, pinatay ng kasakiman. Sa ilalim ng album, nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at nakita ang isang mamahaling relos, ang regalo niya kay Marco noong kanilang unang anibersaryo. Hindi niya ito nakitang sinuot ni minsan. Ang palusot nito, masyadong maganda, baka magasgasan lang. Ngayon, alam na niya ang totoo. Para kay Marco, isa lamang siyang bagay na maganda, ngunit hindi sapat na mahalaga. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakaupo siya sa dilim, hawak ang isang tasa ng lumamig ng kape, habang ang isipan niya ay naglalakbay. Mula sa pagiging isang babaeng puno ng pag-asa, naging isa siyang asawang handang magsakripisyo. At ngayon, isa siyang ina na kailangang protektahan ang kanyang anak at ang kanyang sarili. Naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang pamilya Velasco ay hindi pamilya. Sila ay mga parasito. At sa loob ng 5 taon, payapa siyang nagpagamit, nagpakain, nagpaubos. Ang tingin nila sa kanya ay hindi tao, kundi isang investment, isang makina ng pera na inaasahan nilang patuloy na gagana kahit nawasak na ang puso at kaluluwa. Hindi na, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyong matagal na dapat niyang ginawa. Kinabukasan, ibang Jasmine ang gumising. Ang mga mata niya'y may bahid pa rin ng kalungkutan, ngunit ang pag-aalinlangan ay napalitan na ng isang matibay na determinasyon. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang personal na banker. "Good morning, Agnes. This is Jasmine Reyes." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. "I would like to request for the immediate cancellation of all supplementary credit cards under my account. Yes, all of them. Effective today." Pagkatapos noon, tinawagan niya ang kanyang abogado. "Attorney, I have a decision." Sabi niya, diretsahan at walang paligoy-ligoy. "I want to freeze all joint accounts and assets shared with Marco Velasco, pending final court settlement. And I want to officially inform them that all forms of financial support to the Velasco family, outside of what is legally mandated for my son, will cease immediately." "Are you sure about this, Jasmine?" Tanong ng abogado. "This will be a declaration of war." "I am sure," sagot ni Jasmine. Ang kanyang boses ay hindi natitinag. "The war started long ago. It's time I started fighting back." Habang papalubog ang araw, nakaupo si Jasmine sa tabi ni Leo. Tinutulungan ito sa pagkulay ng isang libro. Ang kanyang telepono ay tahimik. Ngunit alam niya, ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. At hindi nga siya nagkamali. Nang mag-aalas 7 ng gabi,
Ang kanyang telepono ay nagring na parang isang sirena ng alarma. Ang pangalan ni Cora Velasco ay muling lumitaw. Huminga ng malalim si Jasmine bago niya ito sinagot at inilagay sa loudspeaker. Jasmine Reyes, anong kalokohan ito? Ang sigaw mula sa kabilang linya ay napakalakas na, kahit si Leo ay napatingin. Good evening, tita. Mahinahong sagot ni Jasmine. Anong good evening? Tinanggihan ang credit card ko sa grocery. Tinawagan ko ang bangko at sinabing, kinansela mo lahat. Anong karapatan mong gawin ito? May usapan tayo. Wala po tayong usapan, Tita Cora. Kalmadong tugon ni Jasmine, habang hinahaplos ang buhok ni Leo para pakalmahin ito. Ang ibinigay ninyo ay isang listahan ng mga demands. At ako, bilang isang pribadong mamamayan na wala ng legal na kaugnayan sa inyo, ay may karapatang tumanggi. Sinisira mo ang pamilya namin. Pinapahiya mo kami. Patuloy na sigaw ni Cora. Sa puntong yon, isang bagay sa loob ni Jasmine ang pumutok. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng galit ay nagsama-sama sa isang malinaw at matatag na tinig. The family you're talking about destroyed me first. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. This is not your family anymore. This is not your money. This is my life. And starting today, I am taking it back. Bago pa makasagot si Cora, pinindot na ni Jasmine ang pulang end call button. Ibinaba niya ang telepono sa mesa. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanilang apartment. Tumingin siya kay Leo na nakatitig sa kanya nang may pag-aalala. Ngumiti si Jasmine, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. It's okay, anak, sabi niya sa malambing na boses. Everything's going to be okay now. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, nakatulog si Jasmine ng mahimbing. Ang mga kadena na matagal na gumapos sa kanya ay sa wakas ay naputol na. Alam niyang simula pa lang ito ng isang mas mahabang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya biktima. Siya na ang may hawak ng sarili niyang kapalaran. Ang naging resulta ng pagputol ni Jasmine sa suportang pinansyal ay mas mabilis at mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang katahimikan sa sumunod na araw ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang paghahanda para sa isang ganap na digmaan. Makalipas ang 2 araw, habang abala si Jasmine sa pag-aasikaso ng mga order para sa kanyang online business, isang tawag mula sa kanyang abogado ang gumimbal sa kanyang mundo. Jasmine, I have bad news, sabi ni Attorney Diaz sa seryosong tono. The Velascos have filed a lawsuit against you. Nabitawan ni Jasmine ang hawak niyang ballpen. Lawsuit? Para saan? They are suing you for moral and financial damages. Paliwanag ng abogado. Ayon sa kanila, ang biglaan mong pagputol ng suporta ay nagdulot sa kanila ng matinding stress, kahihiyan, at pagkalugi. They are demanding a re-evaluation of your marital assets, claiming na may mga hidden investments ka na hindi mo idineklara noong divorce. Hindi makapaniwala si Jasmine. That's absurd! Wala akong tinatago. At anong damages? Sila ang sumira sa akin. I know, Jasmine. This is a classic harassment tactic. Gusto ka nilang takutin? Gusto nilang pilitin kang ibalik ang suporta. Sagot ni Attorney Diaz. But there's more. At ito ang mas mabigat. Huminga ng malalim ang abogado. They are also petitioning for temporary custody of your son, Leo. Sa puntong yun, parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Jasmine. Ang lahat ng lakas na kanyang inipon ay biglang naglaho. Si Leo, ang kanyang anak. Ang tanging bagay na hindi niya kayang isugal. On what grounds? Nanginginig niyang tanong. They are claiming you are emotionally unstable and financially irresponsible after the divorce. Gagamitin nila ang pagputol mo ng suporta bilang ebidensya
na hindi ka nag-iisip ng tama at inuuna mo ang galit kaysa sa kapakanan ng pamilya. Ang mundo ni Jasmine ay umikot. Ang mga Velasco ay hindi lang mga buwitri na nag-aabang sa yaman. Sila ay mga demonyong handang gawin ang lahat, kahit gamitin pa ang isang inosenteng bata para lang makuha ang kanilang gusto. Ang digmaan ay hindi na lang sa korte. Lumabas ito sa publiko. Nagsimula sa mga text message mula sa mga dati niyang kaibigan sa alta sosyedad. Jazz, totoo ba? You kicked them out of their own house daw. OMG, I heard you left Marco with nothing. Grabe ka naman. Pagkatapos ay sumunod ang mga tawag, mga kamag-anak ng mga Velasco na tumatawag para sumbatan siya, para tawagin siyang walang utang na loob, isang manggagamit na pagkatapos makuha ang apelido ay tinalikuran na ang pamilya. Ang pinakamasakit ay nang may nag-send sa kanya ng link sa isang online gossip blog. Ang headline, Socialite ex-wife, bigo sa pag-ibig, naghiganti sa dating pamilya. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, na siya daw ang may third party, na siya ay isang asawang pabaya, at ang pagputol niya ng tulong ay dahil sa sobrang selos kay Isabel na nagdadalang tao. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, ay dinudungisan sa harap ng buong mundo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero alam niyang lalo lang lalaki ang gulo. Ang tunay na takot ay dumating isang hapon habang sinusundo niya si Leo mula sa eskwelahan. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo malapit sa gate ng paaralan. Si Cora Velasco. Nakasuot ito ng itim na bestida at malalaking sunglasses, ngunit kahit nakatalikod ay kilalang-kilala ni Jasmine ang tindig nito. Agad na kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nagmamadali niyang nilapitan si Leo na papalabas pa lang ng classroom. "Anak, let's go home quickly," sabi niya. Pilit nang ngumingiti para hindi makahalata ang bata. "But mommy, si Lola!" Masayang sabi ni Leo, itinuturo si Cora. Huli na. Nakita na sila ni Cora. Tinanggal nito ang salamin at ngumiti ng matamis kay Leo, isang nangiting hindi kailanman nakita ni Jasmine para sa kanya. "Leo! Apo ko!" Malambing na tawag ni Cora, lumalapit sa kanila. "Lola!" Sigaw ni Leo. Akmang tatakbo palapit dito, pero mabilis siyang hinawakan ni Jasmine sa kamay. "Don't you dare come near my son," mariin at mahinang sabi ni Jasmine. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Cora. Ngumisi si Cora, isang ngangising mapang-asar. "Bakit, Jasmine? Natatakot ka bang malaman ng apo ko kung anong klaseng ina meron siya? Umalis na kayo dito," sabi ni Jasmine. Hinihila si Leo palayo. Ngunit yumuko si Cora para maging kapantay ni Leo. "Leo, apo?" sabi nito sa malumanay na boses na puno ng pagkukunwari. "Don't worry, Lola is here. Lola will fix everything. Hindi ka pababayaan ni Lola kahit paanong gawin ng mami mo." Ang mga salitang yon ay laso na direktang itinurok sa isipan ng kanyang anak. Kitang-kita ni Jasmine ang pagkalito sa mukha ni Leo. Buong lakas na hinila ni Jasmine ang kanyang anak palayo. Hindi na pinansin ang mga tingin ng ibang mga magulang at guro sa paligid. Habang isinasakay niya si Leo sa kotse, narinig niya ang huling sigaw ni Cora. "See you in court, Jasmine. Titingnan natin kung kanino ang huling halakhak." Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Leo. Niyakap ni Jasmine ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na takot. Ang mga Velasco ay hindi lang pera ang habol. Gusto nilang kunin ang lahat sa kanya. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang anak, ay nasa gitna ng kanilang malupit na laro. Nang gabing iyon, pagdating ng isang opisyal na sobre sa kanyang pintuan, isang tratora mula sa korte, isang formal na summons para sa isang hearing, alam ni Jasmine na wala ng atrasan. Hindi lang ito laban para sa pera o para sa pangalan.
Ito ay isang laban para sa kanyang anak. At sa laban na ito, hindi siya papayag na matalo. Para kay Marco Velasco, ang buhay ay palaging simple. Bilang nag-iisang anak, nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang problema ay laging may solusyon. Isang solusyon na karaniwang ibinibigay ng pera ni Jasmine o ng kapangyarihan ng kanyang ina. Ngayon, sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang nalulunod siya at walang sino man ang nag-abot ng kamay para sagipin siya. Nakaupo siya sa mamahaling leather na sofa sa sala ng kanilang mansyon, ngunit ang pakiramdam niya ay para siyang nasa isang kulungan. Sa harap niya, ang kanyang ina, si Cora, ay naglalakad pabalik-balik na parang isang gutom na tigre. Hindi ko maintindihan, Marco. Bakit parang baliwala lang sa'yo ang lahat ng ito? Sigaw ni Cora. Huminto ito at hinarap siya ng may nagniningas na mga mata. Pinutol niya ang pera. Pinapahiya tayo sa buong syudad. At ikaw, nakaupo ka lang dyan na parang estatwa. Ma, ano bang gusto niyong gawin ko? Sagot ni Marco. Ang boses niya ay mahina at pagod. Nagsampa na tayo ng kaso. Hayaan na nating ang mga abogado ang gumawa ng trabaho nila. Trabaho ng abogado? Humalakhak si Cora ng mapakla. Ang kailangan dito ay gawa ng isang lalaki. Kausapin mo siya. Pilitin mo. Gamitin mo si Leo. May karapatan ka sa batang yon. Ipakita mo sa kanya kung sino ang mas makapangyarihan. Itinuro siya nito sa dibdib. Wala kang bayag. Kung hindi ka kikilos, lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala. Kunin mo ang para sa atin, Marco. Maging lalaki ka. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumagos sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na magbigay ng tapang, lalo lang siyang nakaramdam ng pagiging inutil. Paano siya lalaban kung sa simula pa lang ay alam niyang mali siya? Umalis siya ng bahay na yon para takasan ang sermon ng ina. Ngunit ang destinasyon niya ay isa na namang hawla. Ang condominium unit na nirerentahan niya para kay Isabel ay maganda at moderno. Ngunit ang hangin sa loob ay kasing bigat ng mansyon na abutan niyang umiiyak si Isabel habang nakahiga sa kama. Agad na kumunot ang noo ni Marco. Ito na naman. Anong problema? Tanong niya. Walang kabuhay-buhay. Marco, hindi ko na kaya. Humikbi ito. Lagi akong stress. Yung kaso ninyo, yung mga chismis. Paano kung may mangyari sa baby natin dahil sa stress? Kailangan natin ng security. Kailangan ko ng sarili nating lugar. Ayoko na dito sa nirerentahan lang. At yung kotse ko, kailan mo ibibigay? Paano ako pupunta sa check-up ko? Ang bawat salita ay parang isang dagok. Pera, bahay, kotse, obligasyon. Pakiramdam ni Marco ay sinasakal siya. Isabel, mag-usap tayo mamaya. Pagod ako. Sabi na lang niya, umaasang titigil na ito. Pagod ka? Biglang bumangon si Isabel, ang mga matay galit. Paano naman ako, Marco? Ako ang nagdadala ng anak mo. Ako ang nahihirapan dito. Kung hindi mo kayang ibigay ang buhay na ipinangako mo, sana hindi mo na lang ako pinasok sa gulong ito. Sa huli, para lang matapos ang usapan, gumawa na naman siya ng mga pangakong alam niyang hindi niya kayang tuparin. Sige na, aayusin ko. Magpahinga ka na. Nang makalabas siya ng gusali, sumakay siya sa kanyang kotse at doon lang napasigaw sa frustrasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa isang iglap ng kahinaan, hinanap niya ang pangalan ni Jasmine sa kanyang mga kontak. Gusto niyang tumawag. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang sabihin, tulungan mo ako. Ayusin mo to. Ngunit sa huli, hindi niya pinindot ang call button. Anong sasabihin niya? Matapos ang lahat ng ginawa niya, anong karapatan niyang humingi ng tulong? Ibinato niya ang telepono sa passenger seat at pinaandar ang kotse ng walang patutunguhan. Natagpuan niya ang sarili sa isang maliit at madilim na bar sa Quezon City. Umorder siya ng isang bote ng beer na sinundan pa ng isa at isa pa. Habang lumalalim ang gabi,
Unti-unting lumilinaw sa lasingin niyang isipan ang laki ng kanyang pagkakamali. Mayroon siyang isang mabuting asawa, isang matalinong anak, isang tahimik na buhay. Ipinagpalit niya ang lahat ng yon para sa isang panandaliang aliw na ngayon ay naging isang permanenteng sakit ng ulo. Siya, si Marco Velasco, ang prinsepe ng kanilang pamilya, ay isa na palang taong walang silbi, walang direksyon, at walang pera. Mag-aalas 12 na ng gabi nang magpasya siyang umuwi. Lasing na siya at pag-ewang-gewang na naglakad pabalik sa unit ni Isabel. Pagbukas niya ng pinto, narinig niya itong may kausap sa telepono sa loob ng kwarto. Ang boses nito ay mahina, pabulong, na para bang may itinatago. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng kwarto, hindi gumagawa ng ingay. O nga, okay lang ako. Narinig niyang sabi ni Isabel, "Huwag mo na akong alalahanin." Hindi niya alam at hinding-hindi niya pwedeng malaman. Isang sandaling katahimikan. Basta ang mahalaga, pagpapatuloy ni Isabel sa mas mahina pang boses, maniniwala siyang sa kanya ang bata. Ang mga salitang yon ay tumama kay Marco na parang isang kidlat. Ang alak sa kanyang sistema ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, habang ang mga salita ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Basta ang mahalaga, maniniwala siyang sa kanya ang bata. Napatitig siya sa nakasaradong pinto at sa unang pagkakataon, isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malala pa sa galit ng kanyang ina o sa mga luha ni Isabel ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Ang mga araw na lumipas ay puno ng pag-aalala para kay Jasmine. Ang banta ng pagkawala ni Leo ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo, handang bumuhos anumang oras. Ngunit sa gitna ng takot, mayroong isang bagong apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Isang determinasyong hindi na muling magpatalo. Sa opisina ni Attorney Diaz, nakaupo si Jasmine habang inilalatag ng abogado ang mga dokumento sa ibabaw ng malaking lamesa. Ang bawat papel ay kumakatawan sa isang piraso ng puzzle na unti-unti nilang binubuo. "Jasmine, we hired a private investigator and a forensic accountant," simula ni Attorney Diaz. "And what we found is shocking, to say the least." Kinuha ng abogado ang isang folder. "This is the corporate profile of Velasco Holdings, their family company. On paper, it looks stable, but when you dig deeper..." Ibinuklat niya ito at itinuro ang mga numero. "The company has been operating at a net loss for the past 2 years. Halos wala na itong assets. It's practically a shell company. Paano?" Naguguluhang tanong ni Jasmine. "Ang alam ko, malakas ang negosyo nila. Laging sinasabi ni Tita Cora na may mga bago silang investments." "That's the thing," sabi ni Attorney Diaz, kumuha ng isa pang set ng mga dokumento. "These are records of their bank loans and property titles. Ang mansyon sa Quezon City, nakasangla sa bangko. Ang 2 luxury cars nila, naka-lease. Even their club shares are heavily mortgaged." Parang naninikip ang dibdib ni Jasmine habang nakatingin sa mga papel. Isang malaking kasinungalingan. Ang buong buhay na ipinagmamalaki ng mga Velasco ay isang malaking pagkukunwari. But where did they get the money for their lifestyle? For the trips, the shopping, the parties? Tanong ni Jasmine. Tumingin sa kanya ng diretso si Attorney Diaz. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at awa. "From you, Jasmine." Inilapag ng abogado ang huling folder. Sa loob nito ay ang mga bank statement ni Jasmine, ang mga record ng fund transfers na ginawa niya sa loob ng 5 taon. Lahat ng capital injections na hiningi nila sa'yo para daw sa bagong business ventures ay hindi napunta sa kumpanya, paliwanag ng abogado. Diretso ito sa kanilang mga personal na account. They were using your money, your hard-earned money, to fund their fantasy.
Ikaw ang bumubuhay sa kanila, Jasmine. At nang putulin mo ang daloy ng pera, gumuho ang kanilang mundo. Sa sandaling iyon, isang alaala ang biglang pumasok sa isipan ni Jasmine. Isang Pasko, mga 3 taon na ang nakalipas. Magarbong Noche Buena sa bahay ng mga Velasco. Ipinagmalaki ni Cora sa kanilang mga bisita ang bago nilang investment. Isang prime lot daw sa Tagaytay. Salamat sa suporta ng aming napakabait na manugang, si Jasmine, sabi noon ni Cora, nakangiti habang nakaakbay sa kanya. She understands the importance of growing the family's wealth. Naalala pa ni Jasmine ang naramdaman niyang saya at pagmamalaki noon. Pakiramdam niya, parte talaga siya ng pamilya. Ngayon, ang alaalang iyon ay bumalik na parang isang sampal. Ang 5 million na inilipat niya sa account nila para sa investment na yon ay malamang na ginastos lang sa isang European tour na ginawa nila noong sumunod na buwan. Napahawak si Jasmine sa kanyang sentido. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang malalim na pagkaunawa. Kaya pala ganun na lang ang kanilang desperasyon. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa takot. Ang takot na mabisto, ang takot na harapin, ang katotohanang sila ay mga bigo. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng awa. Awa para sa isang pamilyang mas pinahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa tunay na karangalan. Ngunit ang awang iyon ay mabilis na napalitan ng isang matigas na resolusyon. Ang kasinungalingan nila ay itinayo sa kanyang likuran, sa kanyang pawis at luha. At ngayon, ginagamit nila ang kanyang sariling anak para ipagpatuloy ang panlolokong iyon. Attorney, sabi ni Jasmine, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Anong pwede nating gawin dito? We have 2 options, sagot ni Attorney Diaz. We can present this in court to destroy their credibility and prove that their lawsuit is baseless and malicious. Or, we can use this as leverage. Tumingin si Jasmine sa mga dokumento, sa mga katibayan ng panlolokong dinanas niya. Ang isang parte niya ay gustong isigaw ito sa buong mundo, na ipahiya sila tulad ng ginawa nila sa kanya. Ngunit nang maisip niya si Leo, ang gulong idudulot nito sa bata, naging malinaw ang kanyang desisyon. Gagamitin natin yan, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi matitinag. I don't want their money. I don't want revenge. I want them to drop the lawsuit. I want them to withdraw the custody case. At higit sa lahat, gusto kong lumayo na sila sa anak ko. That is non-negotiable. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Jasmine ng kapayapaan. Mayroon na siyang armas, mayroon na siyang kontrol. Ang mga bowitre ay hindi na nakakatakot. Sila ay mga ibon lamang na gawa sa papel, handa ng liparin ng hangin. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanda ng hapunan nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Jasmine? Ang boses sa kabilang linya ay garalgal, basag, at puno ng isang emosyong hindi niya pa narinig mula rito. Takot. Marco? Jasmine, please, wag mong ibababa. Nagmamakaawang sabi nito. Kailangan nating mag-usap, hindi sa telepono. Please, I need to see you. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Malamig niyang sagot. Akmang ibababa na ang tawag. Tungkol ito kay Isabel. Mabilis na sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. May nalaman ako. Isang bagay na kailangan mong malaman. Please, Jasmine. Napatigil si Jasmine. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Jasmine, may kailangan kang malaman tungkol kay Isabel. Ang mga salitang binitiwan ni Isabel sa telepono. Basta ang mahalaga, maniniwala siyang sa kanya ang bata, ay naging isang lason
na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Marco. Hindi na siya makatulog, hindi na siya makakain. Ang dating mga problema niya tungkol sa pera at sa kanyang ina ay biglang naging walang kwenta kumpara sa isang mas malaki at mas madilim na pagdududa. Sa loob ng 2 araw, nagpanggap siyang normal. Nagpanggap siyang hindi niya narinig ang pag-uusap na yon. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga mata ay naging mapanuri. Ang kanyang mga tainga ay naging mas matalas. Bawat kilos ni Isabel, bawat tawag sa telepono nito, ay kanyang pinagmamasdan. Isang gabi, habang naliligo si Isabel, ang pagkakataong hinihintay niya ay dumating. Ang telepono nito ay naiwan sa ibabaw ng kama. Alam niyang mali. Alam niyang ito ay isang paglabag sa tiwala. Ngunit anong tiwala pa ba ang pinag-uusapan nila? Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Marco ang telepono. Nagdasal siya na sana ay walang password. Ngunit mayroon. Sinubukan niya ang birthday nito. Mali. Ang pangalan niya. Mali. Pagkatapos, sinubukan niya ang isang kombinasyon ng mga numero na sa tingin niya ay imposible. Ang kanilang mansari. Bumukas ang telepono. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Kahit sa panloloko nito, ginagamit pa rin siya. Mabilis niyang pinuntahan ang message inbox. Puno ito ng mga mensahe mula sa mga kaibigan, mula sa ina nito, at mula sa kanya. Walang kahina-hinala. Ngunit hindi siya nakontento. May mga paraan para itago ang mga bagay-bagay. Pinuntahan niya ang recently deleted folder at doon nakita niya ang isang hibla ng katotohanan, isang thread ng pag-uusap sa pagitan ni Isabel at ng kaibigan nitong si Trina. Mula pa noong halos 9 na buwan na ang nakakaraan, ang panahon kung kailan siya nagsimulang magbago. Ang panahon kung kailan naging desperada itong i-formalize ang kanilang relasyon. Trina. Girl, sigurado ka na ba dyan? Delikado yung ginagawa mo. Isabel, kailangan kong gawin to. Si Marco, parang hindi seryoso. Laging si Jasmine pa rin. Kailangan ko ng alas. Trina. Pero one night stand lang yon, di ba? Paano kung magkaiba ang itsura? Isabel, ano ka ba? Pareho naman silang mestizo. Lulusot to. Basta makuha ko si Marco, ayusin ko na lang ang lahat. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Marco. Ang hangin sa kanyang baga ay naubos. Ang larawan ng isang lalaking kasama ni Isabel sa isang party, isang dati nitong katrabaho, ay biglang pumasok sa kanyang isip. Mestizo. Oo, mestizo nga. Kasabay ng pagpatak ng tubig mula sa banyo ay ang pagpatak ng malamig na pawis sa noo ni Marco. Ibinaba niya ang telepono sa kama. Segundo bago bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Isabel na nakabalot lamang sa isang tuwalya. Nakangiti. Mahal, anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Marco. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at itinapat sa mukha nito. Sino si Mestizo, Isabel? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay naglaho. Namutla ito. Anong sinasabi mo? Pinakialaman mo ang telepono ko? Sagutin mo ako. Sigaw ni Marco. Ang pinipigil niyang galit ay sa wakas sumabog. Kaninong anak yan, Isabel? Kanino? Nagsimulang umiyak si Isabel. Isang pamilyar na eksena. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha nito ay hindi na gumagana kay Marco. Marco, hindi totoo yan. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang ama ng anak ko. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw niya. Itinapon ang telepono sa pader. Nabiyak ang screen nito. Nakita ko ang usapan ninyo ni Trina. Ang one night stand. Ang alas mo laban sa akin. Sagot. Sa gitna ng kanyang pagwawala, sa gitna ng takot na makita ang galit ni Marco na hindi niya pa nakikita kailanman, bumigay si Isabel. Humagulgol ito, napaupo sa sahig, at sa pagitan ng mga hikbi ay lumabas ang katotohanan. Nagkamali ako, sigaw nito. Lasing ako noon, at ikaw, hindi ka sigurado sa atin.
Lagi mong sinasabi na maghintay tayo. Natakot ako, Marco. Natakot akong iwan mo ako. Akala ko, kung mabubuntis ako, pipiliin mo ako. Ang pag-amin na yon ay ang huling patak. Ang lahat ng galit, lahat ng pagod, lahat ng sakit na inipon ni Marco mula kay Jasmine sa kanyang ina at ngayon kay Isabel ay umabot na sa sukdulan. Hindi na siya sumigaw. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Tiningnan niya si Isabel na nakaluhod at umiiyak sa sahig. Hindi awa ang nakita niya, hindi galit, kundi pagkasuklam. Pagkasuklam sa babae at higit sa lahat, pagkasuklam sa sarili niya. Huminga siya ng malalim. Tapos na tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang laman, walang emosyon. Marco, no. Please. Pagmamakaawa nito, yumakap sa kanyang mga binti. Saan ako pupunta? Paano ang bata? Marahan niyang inalis ang mga kamay nito. Hindi ko alam, sagot niya. At wala na akong pakialam. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kwarto, palabas ng condominium unit. Hindi niya nilingon ang babaeng nag-iwan sa kanya ng pinakamalalim na sugat. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang huling sigaw ni Isabel. Isang sigaw ng pagkatalo at desperasyon. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papalayo sa isang kasinungalingang muntik ng sumira sa natitirang hibla ng kanyang pagkatao. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Isabel. Sa isang iglap, ang kanyang perpektong mundo, ang mundong maingat niyang binuo sa pundasyon ng isang kasinungalingan, ay gumuho. Nakatulala siyang nakaupo sa sahig sa loob ng ilang minuto, hindi makagalaw. Babalik siya. Bulong niya sa sarili. Isang pilit na panalangin. Galit lang siya. Kapag kumalma na siya, babalik siya. Ngunit lumipas ang isang oras, pagkatapos ay 2, hanggang sa ang dilim ng gabi ay napalitan ng malamlam na liwanag ng umaga. Hindi bumalik si Marco. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito. Hindi ito makontak. Sinubukan niya sa Viber, sa Messenger. Lahat ay nakablock. Doon nagsimulang gumapang ang tunay na takot sa kanyang puso. Ang unang dagok ay dumating ng tanghalian. Isang tawag mula sa building administration. Ma'am Suarez, good day. Tumawag lang po kami para i-follow up ang monthly rent ninyo, sabi ng babae sa kabilang linya. Mr. Velasco has canceled all the post-dated checks he issued for your unit. Ano? Baka nagkamali lang kayo. Nanginginig na sagot ni Isabel. Pasensya na po, ma'am. Pero final na po ang notice mula sa bangko. Kailangan nyo na po sanang isettle ang bayad. Otherwise, we'll have to enforce the eviction clause in your contract. Paliwanag ng babae. Ang boses ay formal at walang awa. Pagkatapos ng tawag na yon, sinubukan niyang gamitin ang credit card na bigay ni Marco para magpa-deliver ng pagkain. Declined. Sinubukan niya ulit. Declined. Ang lahat ng tulay na nagkokonekta sa kanya sa marangyang buhay ay isa-isang pinuputol, mabilis at walang pasabi. Kinahapunan, wala na siyang pagpipilian. Sa gitna ng kahihiyan, nilunok niya ang kanyang pride at nag-empake ng isang maliit na maleta. Habang hinihila niya ito palabas ng lobby, ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng mga guwardiya at staff. Mga taong dati ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Saan siya pupunta? Mayroon na lang siyang isang huling baraha. Isang barahang ayaw niya sanang gamitin, ngunit wala na siyang pagpipilian. Nagtaksi siya papunta sa mansyon ng mga Velasco. Bawat metro na tinatakbo ng metro ng taxi ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pagdating sa harap ng malaking gate, nag-atubili siya. Ngunit ang alaala ng kanyang lumalaking tiyan at ang kawalan ng pera sa kanyang pitaka ang nagtulak sa kanya na mag-doorbell. Ang katulong na nagbukas ng pinto ay nagulat nang makita siya. Si Cora Velasco mismo ang sumalubong sa kanya sa may pinto. Ang mukha nito ay kasing tigas ng marmol. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Cora. Hindi man lang siya pinapasok. Tita?
Nagsimulang magsalita si Isabel, ang boses niya ay nanginginig. Kailangan ko po ng tulong. Si Marco po, iniwan niya ako. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa bibig ni Cora. At ano ang inaasahan mong gawin ko? Ipagtanggol ang isang mandaraya? Isang babaeng ginamit ang sarili niyang anak para manloko? Hindi po totoo yan, tita. Mahal ko po si Marco. Pagmamakaawa ni Isabel, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag mong dungisan ang pamamahay ko ng mga kasinungalingan mo, sabi ni Cora. Ang boses nito ay puno ng pagkasuklam. Tapos na ang pakinabang namin sa'yo. Isa kang basura na kailangang itapon. Ngayon, umalis ka na. Please, tita. Buntis po ako. Humagulgol si Isabel. Maawa po kayo sa apo ninyo. Sa pagbanggit ng salitang apo, lalong nag-init ang ulo ni Cora. Huwag mong matawag-tawag na apo ko ang bastarda mong yan, sigaw nito. Kumuha ito ng pera mula sa kanyang pitaka, ilang piraso ng 1,000 piso, at ibinato ito sa paanan ni Isabel. Ang mga perang papel ay sumayaw sa hangin bago lumapag sa maruming semento. Ayan, sabi ni Cora. Ang bawat salita ay tila isang dura sa muka. Para sa pamasahe mo pabalik sa probinsya, bumalik ka sa kung saang putik ka man nanggaling. Pagkasabi niyon, marahas na isinara ni Cora ang pinto. Iniwan si Isabel na nakaluhod at umiiyak sa labas ng gate. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa gutom na kanyang nararamdaman. Wala na siyang ibang maisip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng lalaking tunay na ama ng kanyang dinadala. Nagring ito ng 1 beses, pagkatapos ay naputol. Sinubukan niya ulit. Diretso na ito sa voicemail. Na-block na rin siya. Nagsimula siyang maglakad ng walang direksyon. Ang bigat ng kanyang tiyan, ang bigat ng kanyang mga problema, ang bigat ng kanyang pagsisisi ay halos magpabuwal sa kanya. Natagpuan niya ang sarili sa isang parke sa Quezon City, umupo sa isang bench habang pinapanood ang mga pamilyang masayang naglalaro. Isang pagkakamali, isang kasinungalingan. At ngayon, sinira nito ang lahat. Wala na si Marco, wala ng pera, wala ng kaibigan, wala ng pamilya. Tanging siya na lang at ang batang hindi pa isinisilang na nadamay sa kanyang kasalanan. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga tunog ng parke ay unti-unting humina. Ang init ng araw ay napalitan ng isang malamig na pakiramdam na gumagapang sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay ayaw sumunod. Ang huli niyang nakita ay ang mga nag-aalalang mukha ng mga estranghero na tumatakbo palapit sa kanya. Bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman, ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Pumasok si Jasmine sa korte na may bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa kaibuturan nito ay mayroon ding isang matibay na kalasag. Ang mga dokumentong hawak ng kanyang abogado ay hindi lang mga papel. Ito ang katotohanan. Ang paghaharap ay mabilis at brutal. Sa sandaling sinubukan ng abogado ng mga Velasco na ipinta si Jasmine bilang isang mapaghiganti at pabayang asawa, inilabas ni Attorney Diaz ang kanilang mga alas. Isa-isang ipinresenta ang mga ebidensya. Ang mga bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong pisong inilipat ni Jasmine sa mga Velasco, ang mga titulo ng ari-arian na nakasangla, ang katibayan ng pagkalugi ng kanilang kumpanya. Habang nagsasalita si Attorney Diaz, kitang-kita ni Jasmine ang pagbabago sa mukha ni Cora Velasco. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay ng pamumutla. Ang maskara ng isang makapangyarihang matriarch ay unti-unting nalulusaw. Inilalantad ang isang desperadong babae na nasukol sa sarili nitong kasinungalingan. Hindi na kinailangan ang testimonya ni Marco tungkol kay Isabel. Ang ebidensyang pinansyal pa lamang ay sapat na para wasakin ang lahat ng kanilang argumento. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at pinal.
Ibinabasura ng korte ang lahat ng sakdal laban kay Ginang Jasmine Reyes dahil sa kawalan ng merito. Deklara ng hukom, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng silid. Furthermore, the court finds this lawsuit to be malicious and intended to harass. The petition for temporary custody is likewise dismissed with prejudice. Tapos na. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Jasmine. Isang hiningang tila 5 taon niyang pinigil. Napahawak siya sa braso ni Attorney Diaz na nakangiting tumingin sa kanya. "We did it, Jasmine," bulong ng abogado. "Congratulations! Malaya ka na." Sa paglabas nila ng korte, nakasalubong nila ang mag-inang Velasco. Si Marco ay nakayuko, hindi makatingin. Ngunit si Cora, sa kabila ng pagkatalo, ay tumingin sa kanya nang may matinding galit. Isang tingin na nangangako na hindi pa tapos ang laban. Hindi pinansin ni Jasmine ang mga ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay magaan, palayo sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang pakiramdam ng tagumpay ay matamis. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang bundok ng tinik. Sa wakas, makakapagsimula na siyang muli, kasama ang kanyang anak, nang walang takot at walang anino ng nakaraan. Nang hapong iyon, maaga niyang sinundo si Leo sa eskwelahan, dala ang paborito nitong ice cream. Gusto niyang bumawi sa kanyang anak. Gusto niyang iparamdam dito na tapos na ang lahat ng gulo. Ngunit nang makita niya si Leo na papalabas ng classroom, hindi ang masayang takbo na laging sumasalubong sa kanya ang kanyang naabutan. Si Leo ay naglalakad ng mabagal. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Ang kanyang tingin ay nasa sahig. "Anak?" Tawag ni Jasmine. Isang maliit na kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Tumingin si Leo sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay walang kislap. "Hi, Mommy," sabi nito sa isang mahinang boses. "How was school?" Tanong ni Jasmine habang inaalalayan niya ito papunta sa kotse. "May dala akong ice cream para sa'yo." Hindi sumagot si Leo. Kinuha niya ang ice cream ngunit hindi man lang ito binuksan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mabigat. Hindi ito ang komportableng katahimikan na dati nilang pinagsasaluhan, kundi isang katahimikang may pader sa pagitan nila. "Baby, may problema ba? May nang-away ba sa'yo sa school?" Malambing na tanong ni Jasmine. Hinahaplos ang buhok nito. Umiling si Leo. Nanatili itong nakatingin sa labas ng bintana. Nakarating sila sa kanilang apartment. Habang nag-aayos ng gamit si Jasmine, nanatiling nakaupo si Leo sa sofa, yakap-yakap ang kanyang bag. Alam ni Jasmine na may mali. Isang bagay na malalim at mabigat ang bumabagabag sa kanyang anak. Naupo siya sa tabi nito. "Leo, anak, please talk to Mommy. Ano ang bumabagabag sa isip mo?" Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsimula ng mamasa. At pagkatapos, sa isang boses na basag at nanginginig sa pag-aalinlangan, binitiwan nito ang mga salitang tumusok sa puso ni Jasmine na parang isang punyal na may yelo. "Mommy." Simula nito, humihikbi. "Are you a bad person?" Natigilan si Jasmine. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Ang matamis na lasa ng tagumpay kanina ay napalitan ng isang mapait na apdo. Lola said you stole all her money." Ang tanong ni Leo ay tumama kay Jasmine na parang isang biglaang sampal sa gitna ng kanyang selebrasyon. Ang lahat ng galit na naramdaman niya para sa mga Velasco ay biglang nawala. Napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na emosyon. Pighati. Pighati para sa kanyang anak na sa murang edad ay nalason na ng isang away na hindi nito dapat pinoproblema. "Lola said you stole all her money. Na kinuha mo daw lahat para hindi na siya makabili ng toys para sa akin. Is that true, Mommy?" Pagpapatuloy ni Leo, ang kanyang munting boses ay puno ng pagkalito at sakit. Niyakap ni Jasmine ng mahigpit ang kanyang anak, pinipigilan ng sariling mga luha
na nagbabantang pumatak. Ang panalo niya sa korte ay walang kwenta kung ang kapalit nito ay ang tiwala ng kanyang anak. "Anak, listen to mommy," sabi niya. Dahan-dahang hinaharap si Leo para magkatinginan sila. May mga bagay na hindi naiintindihan ng mga bata dahil gulo ito ng mga matatanda. Pero gusto kong malaman mo ito at pakinggan mo akong mabuti. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Ang kanyang paghawak ay malambot, ngunit matatag. Hindi nagnakaw si Mami at hinding-hindi gagawa ng masama si Mami. Ang pera, hindi yan mahalaga. Ang pinakamahalaga sa buong mundo para kay Mami ay ikaw. Ikaw lang, Leo. Naiintindihan mo ba? Tumango si Leo, kahit na ang pagkalito ay bakas pa rin sa mga mata nito. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Jasmine sa mga salitang maiintindihan ng isang bata na mayroon lamang silang hindi pagkakaunawaan, na mahal pa rin siya ng kanyang lola. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang dalawa na bumuo ng sarili nilang masayang mundo, malayo sa gulo. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Leo, naupo si Jasmine sa dilim. Ang tagumpay ay may kasamang pait. Nanalo siya sa batas, ngunit pakiramdam niya ay natalo siya sa puso ng kanyang anak. Naramdaman niya ang bigat ng pagiging isang solong ina, ang responsibilidad na protektahan ang isang inosenteng isipan mula sa lason ng mundo. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Isang kaibigan niyang nurse sa isang pampublikong ospital sa Quezon City ang tumatawag. "Jas, gising ka pa?" tanong ng kaibigan niya. "Oo, bakit? May problema ba?" "Wala naman. Medyo weird lang kasi tong nangyari. May dinala kasing babae dito kanina na himatay daw sa parke. Buntis, walang dalang ID, walang kasama. Tinanong namin kung sino ang pwedeng tawagan, pero ayaw niyang magsalita. Ang weird lang kasi, ang ganda ng suot niya. Parang hindi bagay dito sa public ward." "Bakit mo naman ako tinawagan?" nagtatakang tanong ni Jasmine. "Ewan ko. Bigla lang kitang naisip. Alam mo na, baka sakaling may alam ka sa mga ganitong sitwasyon." Ang pangalan daw niya ay Isabel Suarez. Ang pangalan ay tumama kay Jasmine na parang kulog. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Ang hawak na telepono ay nanlamig sa kanyang kamay. Isabel, sa isang pampublikong ospital, mag-isa, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ang dahilan ng lahat ng kanyang sakit, ngayon ay nasa isang kalagayang kahabag-habag. "Jas, andyan ka pa?" tanong ng kaibigan niya. "Oo, sige. Salamat sa info. Matututulog na ako." Mabilis na sagot ni Jasmine kahit alam niyang malabong dalawin siya ng antok. Pagkababa ng telepono, naglakad siya pabalik-balik sa kanyang sala. Ang isipan niya ay isang malaking gulo. Isang parte niya ang nagsasabi, buti nga sa kanya. Karma. Ito na ang ganti ng langit para sa lahat ng sakit na idinulot niya. Naalala niya ang mensahe sa telepono, ang mga mapanghamak na salita ni Cora, ang bawat gabing umiiyak siya sa unan. Nararapat lang kay Isabel ang lahat ng ito. Ito ang kabayaran. Ngunit sa gitna ng nag-aalab na damdamin, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang malungkot at nalilitong mukha ng kanyang anak na si Leo. Ang lason na itinanim ni Cora sa isipan ni Leo ay ang parehong lason na sasalubong sa batang dinadala ni Isabel paglabas nito sa mundo. Isang sanggol. Isang batang walang kasalanan na madadamay sa gulo ng mga matatanda. Kinaumagahan, pagkahatid niya kay Leo sa eskwela, natagpuan niya ang sarili na nagmamaneho hindi papunta sa kanyang opisina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang manibela ay kusanang lumiko. Ang mga gulong ng sasakyan ay tila may sariling isip na nagtungo sa direksyon ng ospital. Pumasok siya sa ospital. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay sumalubong sa kanya. Tinanong niya ang pangalan ni Isabel Suarez sa nurse station at itinuro siya sa isang common ward
Isang mahabang silid na puno ng mga pasyenteng magkakatabi. At doon, sa isang kama, sa pinakasulok, nakita niya ito. Si Isabel ay nakahiga, nakatalikod sa lahat. Ang mamahalin nitong damit ay lukot na. Ang buhok na dati laging nakaayos ay magulo. Ang balat na dati makinis ay maputla. Mukha itong pagod, talunan, at higit sa lahat nag-iisa. Huminto si Jasmine sa paanan ng kama. Ang tunay na kalayaan na pagtanto niya sa sandaling iyon ay hindi matatagpuan sa paghihiganti. Matatagpuan ito sa pagpapatawad, hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sariling kapayapaan. Tahimik siyang tumalikod. Lumabas siya ng ward, lumabas ng ospital, ngunit hindi siya umuwi. Naglakad siya papunta sa isang maliit na karinderya sa tapat at bumili ng isang mainit na lugaw na may itlog at manok. Kumuha rin siya ng isang bote ng tubig. Dahan-dahan siyang bumalik sa ward, maingat na dala-dala ang supot na papel. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa tabi ng kama ni Isabel. Ang mainit na singaw mula sa lugaw ay nagbigay ng kaunting init sa malamig na hangin ng silid. Kukunin na sana niya ang kanyang bag para tahimik na umalis nang marinig niya ang isang mahina at garalgal na hikbi. Napatigil si Jasmine. Dahan-dahang gumalaw si Isabel sa kama. Iminumulat ang mga mata. Ang unang nakita nito ay ang puting kisame ng ospital. Pagkatapos ay ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ang mukha nito ay nagpakita ng pagkalito na sinundan ng takot nang maalala nito ang mga nangyari. Ang pag-iwan ni Marco, ang pagtataboy ni Cora, ang pagkahimatay sa parke, at nang ibaling nito ang tingin sa gilid, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Isabel si Jasmine, nakatayo lang doon. Tahimik, hindi galit, hindi natutuwa. Nagmamasid lamang. Ang pagkabigla sa mukha ni Isabel ay hindi maipinta. Inaasahan niyang makakita ng kahit sino, nurse, doktor, ibang pasyente, pero hindi si Jasmine. Hindi ang babaeng pinagkaitan niya ng lahat. Ang babaeng dapat ay nagdiriwang ngayon sa kanyang pagbagsak. Biglang bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ni Isabel. Hindi ito ang pekeng pag-iyak na ginagamit niya para manipulahin si Marco. Ito ay tunay, magaspang, at puno ng kahihiyan. Agad niyang sinubukang takpan ang kanyang mukha. Sinubukan niyang tumalikod na para bang ang pagtatago ay makakapagbura sa kanyang pagkatao sa harap ni Jasmine. Hindi gumalaw si Jasmine. Hinayaan niya lang itong umiyak. Hinintay niyang humupa ang unang bugso ng emosyon. Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lamang ng hikbi ni Isabel na sumasabay sa mahinang ugong ng electric fan sa silid. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ni Jasmine ang plastik na lalagyan ng lugaw. Binuksan niya ito at inilagay ang kutsara. Ang simpleng tunog ng plastik ay bumasag sa katahimikan na mas mabisa pa kaysa sa anumang sigaw. Maang-maang na tumingin si Isabel, ang mukha ay basang-basa ng luha. Nakita niya ang pagkain, mainit pa, umuusok pa. Huminga ng malalim si Jasmine. At sa isang boses na kalmado, walang bahid ng anumang panunumbat, sinabi niya ang mga salitang hindi kailanman inasahan ni Isabel na maririnig mula sa kanya. "Kainin mo muna," sabi ni Jasmine. "Kailangan mong magpalakas para sa baby mo." Ang mga salita ay hindi sigaw ng paghihiganti, kundi isang alok ng simpleng pag-aalala. Isang tulay na gawa sa habag, itinayo sa ibabaw ng guho ng kanilang nakaraan. Napatingin si Isabel mula sa pagkain patungo kay Jasmine. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka at isang bagong uri ng sakit, ang sakit ng pagsisisi. Sa tulong ng kaibigan ni Jasmine sa ospital, mabilis na na-discharge si Isabel. Walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa at walang lugar na matutuluyan. Ang tanging pag-asa niya ay ang alok ni Jasmine. Isang alok na halos hindi niya kayang tanggapin
dahil sa matinding kahihiyan. Pansamantala lang, sabi ni Jasmine habang inaabutan niya si Isabel ng malinis na damit pantulog sa guest room ng kanyang apartment. Hanggang sa makahanap ka ng sarili mong lugar at makatayo sa sarili mong mga paa. Hindi makapagsalita si Isabel. Tanging ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi ang naging sagot. Ang babaeng dapat niyang kaaway ay ang siya palang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang sumunod na 2 araw ay puno ng isang kakaibang katahimikan. Si Isabel ay halos hindi lumalabas ng kwarto, nahihiyang magpakita. Si Jasmine naman ay ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Inaasikaso si Leo, nagtatrabaho sa kanyang online business na para bang normal ang lahat. Ngunit sa likod ng normalidad na yon, mayroong isang hindi nakikitang pagbabago. Ang pagtulong niya kay Isabel ay hindi isang obligasyon, kundi isang ehersisyo sa pagpapalaya ng sarili. Bawat tasa ng sabaw na inaabot niya rito, bawat kumot na inaayos niya para dito, ay isang hakbang papalayo sa galit na matagal nang bumihag sa kanya. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi para magtagal. Ang balita, tulad ng apoy sa tuyong damuhan, ay mabilis na kumalat. Isang dating kaibigan ni Cora na nagkataong may dinalaw sa ospital ang nakakita sa eksena, si Jasmine na nag-aalaga sa kabit ng kanyang asawa. At syempre, hindi nito pinalampas ang pagkakataong i-report ito sa Reyna. Nang marinig ni Cora ang balita, ang kanyang reaksyon ay hindi galit, kundi isang malalim na pagkainsulto. Para sa kanya, ang ginagawa ni Jasmine ay hindi pagtulong. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang mapanlibak na palabas para ipamukha sa buong mundo na si Jasmine ang santa at siya, si Cora Velasco, ang talunan. Ang pagpapakita ng awa sa isang Suarez ay direktang pagyurak sa pangalan ng mga Velasco. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Jasmine sa sala at si Isabel naman ay nagpapahinga sa kwarto, isang malakas at bayolenteng kalampag sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. "Jasmine Reyes, buksan mo itong pinto. Alam kong nandyan ka. Mapagkunwari ka." Ang sigaw ni Cora ay umalingaw-ngaw sa buong hallway, matinis at puno ng lason. Napatayo si Jasmine. Mula sa kwarto lumabas si Isabel na namumutla sa takot. Si Tita Cora," nanginginig na sabi ni Isabel. Huminga ng malalim si Jasmine. Tiningnan niya si Isabel at sinabing, "Pumasok ka muna sa kwarto. Ako ang haharap sa kanya." Sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Jasmine. Tapos na ang panahon ng kanyang pagkatakot. Naglakad siya papunta sa pinto, hindi nag-aalinlangan. Pagbukas niya ng pinto, isang nag-aapoy na Cora Velasco ang sumalubong sa kanya. "Napakawalang hiya mo," sigaw ni Cora, akmang susugurin siya. "Ano itong nababalitaan ko? Kinukup-kup mo ang basurang yan. Para ano? Para ipahiya ako? Para ipamukha sa lahat na ikaw ang mabait at kami ang masama?" Kalmadong hinarap ni Jasmine ang kanyang dating biyenan. "Good afternoon, Tita Cora. Gusto niyo po bang pumasok muna?" Ang mahinahong imbitasyon ni Jasmine ay lalong nagpainit sa ulo ni Cora. "Huwag mo akong daanin sa pagkukunwari mo. Itaboy mo ang babaeng yan ngayon din." "Hindi ko po gagawin yan," sagot ni Jasmine. Ang kanyang boses ay hindi tumataas, ngunit puno ng awtoridad. "Wala na po kayong karapatang utusan ako." "Wala akong karapatan," humalakhak si Cora. "Ako ang ina ng lalaking sinira mo ang buhay. Ako ang lola ng apo kong pinagkakaitan mo. Hindi ko po sinira ang buhay ni Numan," matatag na sabi ni Jasmine. "At ang pagtulong ko kay Isabel ay walang kinalaman sa inyo o kay Marco. Ginagawa ko ito para sa isang batang walang kasalanan. At higit sa lahat, ginagawa ko ito para sa sarili ko. Para sa sarili kong kapayapaan." Sa gitna ng sigawan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng guest room.
Lumabas si Isabel, nanginginig, ngunit may determinasyon sa mukha. "Tita, ako na lang po ang kausapin ninyo," sabi nito. "Huwag niyo na pong idamay si Jasmine. Nagpapasalamat po ako sa kanya at humihingi po ako ng tawad sa inyo sa lahat ng nagawa ko." Ang eksena, si Jasmine na kalmadong nakatayo at si Isabel na nagsusumamo ay tila isang dula na lalong nagpasiklab sa galit ni Cora. Ngunit bago pa siya makasigaw muli, isang boses ang pumutol sa kanilang lahat. "Ma, tama na yan." Lumingon silang lahat. Nakatayo sa dulo ng hallway si Marco. Mukha siyang pagod, mas payat, at mas matanda ng 10 taon. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagong liwanag, isang liwanag ng pag-unawa. Naglakad siya palapit. Hindi niya tiningnan si Jasmine o si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ina. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang sobrang lukot. Inabot niya ito kay Cora. "Ano to?" Mataray na tanong ng ina. "Savings ko po yan," sabi ni Marco. "Galing sa unang sweldo ko sa bago kong trabaho. Hindi po yan malaki, pero sapat na para makapagsimula kayo. Para sa upa, sa isang maliit na apartment, para sa pagkain." Natigilan si Cora. Tiningnan niya ang sobre, pagkatapos ay ang kanyang anak na para bang hindi niya ito kilala. "Itigilan niyo na to, ma." Pagpapatuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pinal na pagod, ngunit may kasamang dignidad. "Tapos na ang laro. Natalo na tayo. Panahon na para tanggapin. Matuto na tayong tumayo sa sarili nating mga paa." Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, si Cora Velasco ay natameme. Ang inaasahan niyang gulo ay naging isang eksena ng pagkakaisa. Isang pagkakaisang siya mismo ang hindi kabilang. Nakita niya ang lakas sa katahimikan ni Jasmine, ang pagsisisi sa mga mata ni Isabel, at ang biglaang pagtindig ng kanyang sariling anak laban sa kanya. Wala na siyang armas, wala nang masabi. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya ang sobre. Hindi na siya muling tumingin sa kanila. Walang salitang namutawi. Marahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Ang anino ng isang reynang nawalan ng korona at kaharian. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marahas na bagyong dumaan sa buhay ni Jasmine Reyes ay tuluyan ng humupa, nag-iwan ng isang kalmadong karagatan at isang mas maliwanag na kalangitan. Ang maliit na apartment sa Quezon City ay napalitan ng isang mas maluwag na tahanan na may maliit na hardin sa likod kung saan naglalaro si Leo tuwing hapon. Sa garahe, sa halip na isang luxury sedan, nakaparada ang isang simpleng van na ginagamit ni Jasmine para sa kanyang bagong negosyo. Isang maliit, ngunit unti-unting sumisikat na flower shop na pinangalanan niyang Hiraya. Isang salitang nangangahulugang bunga ng pangarap at pag-asa. Isang Sabado